lang natin yung iba, no? Napasok pa lang yung iba para tayo ay makapag-conclude na. Pero just to confirm, meron ng O1 dito. Pa-heart naman kung may O1 na. Yan. Thank you so much about ang ating mga O3. 2203. Yun. Thank you so much. Pa-heart naman po para sa 2210. Yan. Kala mo kadugtong ng rev up, no? Ito na pala yung 5th arcana. Congratulations pala sa lahat na nag-perform. Napakahusay. Ito ko si John Benedict, hiyaw na hiyaw dun sa sa Yale. Napakagaling naman. Congratulations sa everyone. No? Kitang-kita yung mga effort na talaga namang pinaghirapan. Congratulations po. Pangilan ng second year? May ranking na ba? Wala pa. Ay, sad. Bakit sad? Eh, parang kayo ata nanalo sa bench yell at kagagaling. Eh, may babawi pa ng 3rd year, 4th year, 5th year, 6th year. Sir, lumabis na hanggang 4th year lang. Sige, hintayin natin. Sa 75 pa lang tayo. So, pa-power top na lang po. Yan. Para makaabot tayo na at least. Sala, sir. So, thank you pala habang naghihintay. Thank you so much sa pag-attend for today's class. So, today, isasagad lang natin na matapos hanggang module number 5. I know na marami tayong meeting na nawala. So, this is to compensate for all those meetings na tayo ay nawala. You are allowed to record the meeting for today so that all your classmates that will not be able to attend today could still have the discussion po. No? Mabilis lang din naman tayo, pipilitin ni sir na kahit hanggang 9 lang. So, i-compress ko. So, siguro 1 problem lang tayo. Then proceed agad tayo sa module 5. Then 1 problem, then end class. Yan, naka-80 na tayo. Last 5. So, I can start po. Okay, so let's start. So for module number 4, this is second to the last module on the discussion for fluid mechanics this semester. No? So we are going to discuss today about Bernoulli's energy theorem. Ano nga po ba yung sinasabi ng ating Bernoulli's energy theorem? Applying the law of conservation of energy to the fluids that may be considered incompressible, Bernoulli's theorem may be stated as follows. Sabi daw po ng Bernoulli's theorem, neglecting head loss, the total amount of energy per unit weight is constant at any point in the path. But what is Bernoulli's principle? Ang theorem
Ang sinasabi, neglecting head loss, the total amount of energy per unit weight is constant at any point in the path, meaning, just like with the conservation of energy, energy in is equal to energy out. Mass in is still equal to mass out. And the pressure energy in is also equal to the pressure energy out if it is term of pressure. Pero ano po ba yung principle na gustong iparating sa atin ni Bernoulli? Sabi po, Bernoulli principle is seemingly counterintuitive statement about how the speed of the fluid relates to the pressure of the fluid. Many people, like Bernoulli's principle, shouldn't be correct. But this might be due to the misunderstanding about the Bernoulli's principle. Says Bernoulli's principle states the following. Bernoulli's principle within a horizontal flow, a fluid points of higher fluid speed will have less pressure than points in slower fluid speed. Ano po ba yung sinasabi nito? So let me draw po. Ayan. Kunwari daw po ito si Angela. Si Angela Maicano. Ito si Angela. Si Angela daw po ay mayroong motor. Yan si Angela. Si Angela ay mayroong motor. Tapos, dahil may motor si Angela, ay naputi ka, nagpunta sa Angela doon sa 5 piso car wash. No, 5 piso car wash. Hinawakan ni Angela yung hose sa 5 piso car wash. Okay? Yung hose, biglang sumirit ng napakalakas. Okay. Bilang Pilipino sa Angela, ano agad ang iniisip na Angela? Paano dinidescribe ni Angela yung paglabas ng tubig dun sa gripo or paglabas ng tubig dun sa hose? Bilang Pilipino, ang lagi nating comment or lagi nating sinasabi, ang lakas ng pressure. The pressure is so lakas. Ang lakas ng pressure. Ang lakas ng pressure, kapag nakita natin na mabilis pumuluwak yung tubig doon sa ating ginagamit na mga hose, ginagamit na mga bagay-bagay. Pero sabi ni Bernoulli po, sala iyan. Hindi malakas ang pressure. No, bakit daw po kaya sabi ni Bernoulli na sala yan, hindi malakas ang pressure? Dito sa atin po example na to, makikita natin na kaya po pakiramdam natin ay ang lakas ng paglabas ng tubig kasi yung tubig po sa part na ito, kung mapapansin natin, yung velocity niya ay mas mabilis. No, the velocity, yung paglabas ng yung velocity ng fluid, paglabas dito sa ating hose ay mabilis. At dahil tayong Pilipino, lagi nating sinasabi, pag mabilis ang paglabas ng tubig doon sa ating hose, ay ang lakas ng pressure. Yan yung gustong baliing theory or gustong baliing principle ni Bernoulli. Sinasabi niya na hindi malakas ang pressure, mabilis lang po ang daloy ng fluid. Sir, paano nangyari yun? Nagugulumihanan kami. Okay, let us have pressure in terms of force. Kunwari, ito si Allison. Okay, ito si Allison. Si Allison ay magre-represent sa letter P. Nandito ba si Rog? Kasi naisip ko medyo mas maliit ay si Rog. Ito naman si Rog. Yan. No, ito si Allison, ito si Rog. Kung di nyo man kilala, bahala na kayo. Okay, ngayon, sino ang mas malaki po? Mas malaki po si Allison. No, si Allison ay walang magawa sa buhay. Itinulak niya si Rog. Ano mangyayari kay Rog? Si Rog ay tatalsik. At tatalsik siya ng mabilis. Bakit? Dahil po mas malaki si Allison. Si Allison ay tumulak sa mas maliit sa kanya, kaya natulak yung mas maliit ng mas mabilis. Okay? Baliktarin natin. Ngayon, ito naman po si Rog.
Walang magawa si Rog, gusto niyang itulak si Allison. Ay mas malaki si Allison. The question is, matutulak kaya ni Rog si Allison? Ay mas malaki si Allison? Kaya ng pwersa ni Rog itulak yung mas malaki sa kanya? No po. Ibig sabihin, yun yung gustong ipakita sa atin ng Bernoulli's principle. Kailangan may mas malaking pressure sa likod ng mas maliit na pressure para matulak po siya ng mabilis. Ibig sabihin, pagdating po dito sa ating tubig na hawak-hawak ni Angela, kaya natin makikitang mabilis ang paglabas ng tubig doon sa hose dahil may malaking pressure sa likod niya na nagtutulak para bumilis yung flow ng tubig. Therefore, pagdating sa part na to kung saan mabilis yung velocity, maliit po yung ating pressure. Okay? Ang sinasabi lang ng Bernoulli's principle, habang mabagal or maliit po ang velocity natin, doon po natin makikita ang malaking pressure. While sa paglaki naman po ng ating velocity o sa pagtaas ng velocity, doon naman natin makikita ang maliit na pressure. Dahil ang reason kaya bumibilis yung ating velocity, merong malaking pressure sa likod niya na nagpupush para bumilis siya. And that is Bernoulli's principle. The same principle that is used on our airplanes po. Airplane yan ha. Huwag malilito, airplane yan. Okay, malinaw po yan ha, airplane yan. So sa airplane natin, it is also on the Bernoulli's principle kung bakit po ang design ng airplane natin ay parang meron tayong gantong uri ng airfoil. Ay nawala, ang galing. Bobo lang ako, yan. Okay. So, bakit nga ba yung ating airfoil ay laging papaganyan po ang itsura ng ating airplane? Kasi ang gagawin po ng ating hangin, pagdating dito, o di babanggain niya po yung hangin, di ba? Babanggain niya, saan mapupunta yung mas maraming hangin? Papunta dun sa taas. Sa pagdami ng hangin natin, sa pagtaas ng kanyang velocity. Ibig sabihin, pagdating dito sa baba, to airplane ha, pagdating dito sa baba, kakaunti na po yung ating velocity. The amount of wind is lower. Therefore, saan meron mas mataas na pressure? The higher pressure is seen with the lower velocity. Ibig sabihin, pagdating dito, dito natin makikita yung malaking pressure. At doon sa mas mabilis na velocity, doon natin makikita yung mas maliit na pressure. And that is the reason bakit yung airplane natin ay natutulak pataas at kung bakit ang airplane natin ay lumilipad. That is Bernoulli's principle. The higher the velocity, the lower the pressure, while lower velocity accompanies with greater pressure. Also, pagdating natin doon kay BBM, no, may bagong Pilipinas, yung paborito niyang windmill, that is also the reason bakit nagro-rotate ang windmill. It is also the velocity and the pressure difference. Yun lang po yung gustong ipaliwanag sa atin ng Bernoulli's principle. Going back, so Bernoulli's principle, with the horizontal flow of the fluid at points higher, fluid speed will have less pressure than points at lower fluid speed. So ngayon, kapag po kayo ay nakakita ng mabilis na paglabas ng tubig, kunwari umihi kayo kanina, ay malakas yung labas ng ihi nyo. So hindi nyo na po sasabihin na, uy, ang lakas ng pressure ng ihi ko. The proper term ay ang bilis ng velocity ng ihi ko. No?
So ganun na yung gagamitin nating velocity. So pag nagkukumparahan kayo magkakaklase, ay mas mabilis ang velocity ng akin. Kaya mas malayo ang kanyang nararating. Okay? So that is Bernoulli's principle. So why does it have to be horizontal? Bakit daw po dapat naka-horizontal tayo? So within horizontal water pipe, the change in diameter regions where the water is moving fast will be under less pressure than regions where the water is moving slow. Another reason bakit ang pinag-uusapan natin ay naka-horizontal, pag tayo po ay nagkaroon na ng change in vertical location, the pressure also changes as we increase our height. No, bumababa yung pressure habang tumataas tayo to the sea level. So, this sounds counterintuitive to many people since people associate high speed with high pressure, but will show that in the next section, this is really just another way of saying that water will speed up if there is more pressure behind it. So the term behind it than in the front of it. So in the section, we'll derive the Bernoulli's principle, show more precisely what it says, and hopefully make it seem little less mysterious. So how can we derive Bernoulli's principle daw po? So Bernoulli's principle, para hindi tayo mahirapan, it is only the summation of all the energy. Or simply, energy in is equal to energy out. Yan lang po yung gustong ipahiwatig para ma-derive natin yung ating Bernoulli's principle. And for us to derive our Bernoulli's principle, balik po tayo dun sa discussion natin about energy. Diba? Kung maalala nyo, meron tayong energy in is equal to energy out. At meron tayong tatlong uri ng energy na diniscuss before. We have our potential energy due to elevation. Yan. So meron tayong potential energy na due to elevation, may potential energy na due to pressure, at meron tayong kinetic energy. Ano bang ginamit na representation ni Sir doon dati? Hindi ko maalala. So meron tayong elevation energy, pressure energy, at yung ating kinetic energy. Kapag energy in is equal to energy out, so meron tayong subscript 1 is equal to elevation energy, 2 is plus pressure energy 2 plus kinetic energy 2. So, they are in terms of energy. So, ngayon, balikan natin ano ba yung naging formula natin o kinukuha natin yung mga energies na to. So, let's start with our elevation energy, or yung simply the potential energy due to elevation. Kung maalala nyo, nung tayo ay nag-discuss ng ating energy, so ang energy natin ay naka-in terms ng pwede tayo naka-BTU, pwede tayo naka-kilojoule, naka-feet pound force. So if you could remember, yung ating elevation head, hindi. Mag-start pala muna tayo para mas madali ang ating derivation. Saan ba tayo dati? Sige, dito na tayo. So, elevation energy or the potential energy, maalala nyo that is mass times gravitational pull times our height or the elevation. Kaya siya naging elevation head or the Z1. Plus, yung pressure natin para maging in terms of energy. So, nung dati, ginamitan natin siya, di ba? Ang magiging formula dapat natin dito is mass times the pressure all over yung ating density. Pero si density ay equal din po kay mass over volume. And mass over volume, cancel. So simply yung pressure energy natin ay pwede nating gamitin in terms ng ating pressure multiply to our volume. At kung maaalala nyo, itong pressure energy to ay familiar. It is already seen in your thermodynamics 1. It is what we call as our flow energy.
No? Yung P1V1, kung maalala nyo. No? Tapos, meron tayo ditong kinetic energy. Plus the kinetic energy natin, ang formula natin for kinetic energy, if you could remember, it is simply 1/2 m velocity squared. At dahil tayo energy in is equal to energy out, so simply mgz2 plus p2v2 plus 1/2 mv2 squared. No? So ito yung ating energy equation. Ito yung energy in is equal to energy out na pinag-usapan natin nung nakaraan. Na nung nakaraan, naka-in terms tayo ng energy at saka naka-in terms tayo ng head. I-rewrite lang ni Sir ha, 1/2 at sikip doon mgz2 plus p2v2 plus 1/2 mv2 squared. Okay? So ito po, itong unang equation natin, this is ay nawala. Bakit nawala? Yan. This is in terms of energy. At this could also be used in identifying or calculating for our pressure, velocity in terms ng Bernoulli's equation. So this is our Bernoulli's equation in terms ng energy. Kung meron tayong energy, of course, meron din tayo nung ating head. And if you could remember, so si energy natin, or si head natin, ang ating goal, this should be always force in every, this is always energy in every unit ng ating force. No, kung maaalala nyo. So, energy in every unit of our force. So, paano naman yung gagawin natin? Yung energy in every unit of our force. So, paano natin gagawin? Kung maalala nyo, napag-usapan na rin natin yung about the head. So, paano natin kinukuha? Meron tayong tatlong uri din po ng head. Our elevation head, our pressure head, and our velocity head. Na ngayon, meron tayong tumawa si Benedict. Bakit kaya napatawa si Benedict? Ibang head na iniisip ni Benedict ka. Benedict, dalawa lang yung head mo. Tayo, tatlo yung head na pinag-uusapan. Si elevation head, potential head, at saka si velocity head. Na kapag tayo energy head in, meron din tayong head out. Talagang kapag ulo, natutuwa na agad si Benedict. Nasisira ng image mo sa ibang section, Benedict. Okay, so head, energy head 1, potential head 1, velocity head 1 is equal to elevation head 2 plus potential head, pressure head 2 plus velocity head 2. Ano naman po yung gamit nating formula pag tayo po ay kumukuha ng ating energy? So dito, i-divide lang natin siya in terms ng ating tinatawag na weight or simply the mg. No, itong mg na to, i-divide lang natin in both sides. So ang matitira sa atin, mgz divided by mg, which mg is our force. So sa elevation head, ang matitira natin ay yung ating elevation. Pagdating natin kay P1V1 divided by mg, so makakaroon tayo dyan ng mababalik yung ating density at ang matitira sa atin ay yung ating pressure 1 divided by rho g or yung ating fish, kung maalala nyo. Plus, pagdating natin sa ating velocity head, so makikita nyo it's 1/2 mv1 squared. No, so di-divide natin by mg. So ang matitira sa atin ay 1/2 velocity 1 squared. Tanggalin na ni sir yung half.
So, matitira sa atin is velocity 1 squared all over 2g. Familiar na? So, ito po yung ating in terms of head. So, dahil tayo energy in is equal to energy out, head in is equal to head out, Z2 plus P2 over rho g plus V2 squared over 2g. So, ito naman po yung ating Bernoulli's equation in terms of our head. At ngayon, si Sir po ay may i-introduce sa inyo. Ang i-introduce ni Sir ay in terms po ng ating pressure. Kasi kapag dating kay Bernoulli, mas madali po nating i-compute kapag naka-in terms siya ng pressure. Paano po ang gagawin natin para siya ay maging in terms ng pressure? So puntahan natin yung ating equation, yung ating energy head equation. So let me try to cut this po. Yan. Then lipat tayo dito. Okay. So pagdating natin kay energy head equation, so yung energy head natin, ang kailangan na lang daw po natin tayo ay maging in terms of in terms of pressure. So ang gagawin natin, kailangan natin ma-isolate yung pressure lang. And what should we do, or what do we need to do so we could isolate that pressure? We are going to multiply both sides by density multiplied to our gravitational pull para ma-cancel out at ang matitira ay pressure. Therefore, yung ating values ay magiging in terms na lang po ng pressure. So, paano po ang gagawin natin? So, it will be pressure 1. O, sige. I-divide muna natin. So, rho G multiply to Z1. So, mangyayari sa atin is rho G Z1 plus pressure 1 plus, so rho G, cancel yung G. Ang matitira sa atin ay density multiply to velocity 1 squared all over 2. No, is equal to rho GZ2 plus P2 plus density velocity 2 squared all over 2. At ito po ang ating pressure equation for Bernoulli's equation. Or i-rewrite lang ni Sir para mas maging malinis. So P1 plus density velocity 1 squared all over 2g plus rho gz1, or pwede natin gamitin yung rho gh kung gusto nyo, is equal to P2 plus rho v1 squared over 2g plus rho gz2. Sir, parang familiar siya. Yes po, familiar po talaga siya. Nung nag-aaral tayo ng manometers, this P1 and rho GC1, ito yung ating P1 plus rho GH1 plus rho GH2 plus rho GH3 is equal to P2. Ito yun. Noong ang pinag-uusapan lang natin dati ay yung ating static. Hindi nagmo-move or walang velocity yung ating fluid. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng kinetic energy. Kaya hindi na lang yung potential energy ang kinonsider natin. Therefore, when we are talking about Bernoulli's equation of the moving fluid, the equation that we are going to use to consider is P1 plus density V1 squared over 2G plus rho GC1 is equal to P2 plus PV1 squared all over 2G plus rho GZ2. At ang unit po natin dito ay naka-terms of pressure po. So this should be in pound in every inch squared, or pwede kapag naka SI unit ang pressure natin. So meron tayo dyang Pascal.
or kilopascal, and also we have atm or the atmosphere. Now, so that is our equation. Going back, balik tayo dito. So yun na yung ating derivative ng ating Bernoulli's equation kung saan na ba nanggaling. So here, ito na po yung ating malinaw na equation, which is Bernoulli's equation relates the pressure, the speed, and the height of any 2 points in a steady streamline flowing fluid of density. So Bernoulli's equation is usually written as P1 plus 1 half rho V1 squared plus rho G H1 or Z1 plus P2 plus 1 of rho V2 squared plus rho G H2. So this is our pressure equation. Si pressure equation, madali nating gamitin kapag ang hinahanap natin ay pressure. Pero mamaya kapag pumunta tayo sa discussion ng losses, it is better and easier to use the head equation. Kasi si head, mas madaling i-calculate yung losses natin na naka-in terms tayo ng head. So this is also the same for our Bernoulli's energy equation. So punta naman tayo sa let this one. Consider natin yung diagram dito. Ipapakita lang natin on how are we going to obtain the equation having a difference in height, and also difference in the diameter of our pipe. No? Meron ba dito sa sunod? Okay. So, gamitin natin yung drawing na to. So, let's proceed again with this one. Ayan. So, meron po tayong isang certain pipe. Ayan. Meron tayong certain pipe, tapos yan, tumaas, nagkaroon tayo ng elevation. From malaki, siya po ay lumiit dahil malamig. Uy, sir, sala yun. Gising pa ang mga bata. Tama ba ang drawing ko? Ayan. No. So meron tayo ditong 0.1 at meron tayo ditong 0.2. Ipapakita lang naman po natin yung ating energy equation, pressure equation at head equation. Area 2 kasi magkaiba sila ng area. Tapos meron daw po ditong nagfo-flow na fluid. Kung mapapansin natin, meron tayong velocity 1 here at syempre dahil magkaiba po sila ng area, magkakaroon tayo dito ng velocity 2. Always remember kung ano po yung mass na pumasok, it is also equal sa mass na lumabas. No, mass 1 is equal to mass 2. Also, we could say that mass flow rate 1 is equal to mass flow rate 2. So, for the discussion, okay. So, ano po yung mga present energy natin na meron tayo dito or in terms muna tayo ng pressure para madali. At this point, meron din po tayong pressure. No, let's say pressure 1. At this point, meron din po tayong pressure 2. Yung point na yun na hindi naanan ng fluid. At kung ito po yung datum line natin, from the datum line, papunta po doon sa ating fluid, magkakaroon tayo dyan ng elevation 1. Nakadepende kung anong datum yung ating pinag-uusapan. And this is our elevation 2. No? So, providing our equation po, so we have, again, in terms tayo ng pressure, so we have pressure 1 plus, so kukonsider natin dito yung ating elevation head. So, formula natin for formula natin for elevation head, that is rho G Z1. Ba't mukha siyang ano? So, rho GZ1 plus rho velocity 1 squared over 2
Then, ito na yon. Ito na yung ating at state point 1. Pagdating natin sa state point 2, so meron na tayo doong pressure 2. No, may pressure 2 tayo doon plus rho GZ2 plus rho V1 squared all over rho V2 squared all over 2. Ngayon, given this one, tapos assume natin that pressure 1 is equal to pressure 2. Paano mo sinabi, sir, na pressure 1 is equal to pressure 2? In-assume ko kasi both open to the atmosphere naman sila. So, makakancel out ko si pressure 1 at si pressure 2. No. Tapos, dahil just for the sake of the continuation ng ating discussion, i-assume natin na itong si B1 ay nagmumula sa isang reservoir. No, sa isang reservoir. At kapag po tayo nagmumula sa reservoir, ganyan yung reservoir open to the atmosphere, yung pagbaba ng tubig niya or yung kanyang velocity ay horizontal or vertical po ang motion. Kaya na-assume natin na velocity 1 is equal to 0. Just assumption for this one kasi idudugtong ko for the Torricelli's equation. No, ito yung ating standard, idudugtong lang ni sir for Torricelli's equation, assuming na tayo ay naka-reservoir which velocity 1 is equal to 0. So mangyari natin may nakadugtong dito na pipe. No, ang velocity 1 natin ay yung bumababang tubig dito. So velocity 1 is equal to 0. So we are going to try identifying velocity 2 using what we call as Torricelli's equation. And we are also going to assume that our datum is equal to Z1. So yung datum natin ay dito na po tayo magmumula sa Z1. So equating po, ibig sabihin Z1 is equal to 0. So this will also be equal to 0. 0. Then ang velocity 1 natin ay magiging huwag na negative, tama nga ba? Yan. Ito ay magiging 0 din dahil wala tayong velocity 1. So matitira sa atin ay 0 is equal to rho GZ2 plus rho V2 squared all over 2. Okay? Then itatranspose ko po negative rho GZ2 is equal to rho V2 squared all over 2. Kung anong pumasok ay siya rin pong lalabas. Therefore, we could conclude na parehas po ang kanilang pressure. At kukuhanin ko po ang ating, dahil ang ating height po ay tayo ay pataas, no? Dahil ang height natin ay pataas, sinukat natin pataas, therefore yung Z2 natin dito i-assume natin as negative. And negative multiply to negative, ang matitira sa atin ay G, Z2 is equal to V2 squared all over 2. Multiplying both sides by 2 po, so meron tayong 2, GZ2 is equal to V2 squared. Squaring both sides, so velocity 2 could be obtained from the square root of 2gz. Or meron tayong tinatawag na Torricelli's equation, velocity 2 is equal to the square root of 2gh. You could also use this equation, the Torricelli's equation, in identifying our velocity 2, assuming that velocity 1 is equal to 0 or it is from the reservoir. No, so that is Torricelli's equation. Gamit na gamit ang Torricelli's equation pagdating natin sa FLUMAC, pwede nyo ring makorelate or magamit pagdating naman sa FLUMEC. Okay? So continue tayo dun sa kabila. So the same lang naman. So sir, paano naman po pag nagkakaroon tayo ng losses? So si losses natin ay lagi natin siyang nakikita pag tayo po ay naglalagay ng losses. Ang losses lagi natin ay tinatawag nating head loss. No, ibig sabihin in terms ng head. At yung ating pong losses ay lagi po natin nakikita on our state point 2.
So ano bang ating head loss formula? Head equation. Pagdating po sa ating Bernoulli's equation. So head equation natin, balik lang tayo sa head. So we have P1 all over fish plus V squared over 2G plus Z1 is equal to P2 fish plus V2 squared 2G plus Z2. Pag nagkaroon tayo ng head losses, si head losses ay dito lagi natin ina-add sa point 2. Ibig sabihin, kung gusto nyo siyang mapalagay dito sa point 1, siya ay magiging minus HL. Pero pag nilagay natin siya sa point 2, siya ay plus HL. Kasi siya ay losses, doon siya sa output natin. No? Nabasa ko lang yung head loss dito, kaya dinagdag ko na yung konting discussion. Pero later on, we are also going to discuss about head loss. Bakit nga ba tayo nagkaka-head loss? There are multiple reasons. Una, pwede sa friction, pwede doon sa ating mismong dinadaanan na conjecture or yung pipe. And we have our major and minor losses po. So again, kapag power, meron naman tayo, nakuha natin to nung nakaraan. So let's try solving a sample problem para mas maunawaan natin yung ating paggamit ng Bernoulli's equation. Ito ba? Ano bang mas maganda? Ito. Let's try a sample problem number 5 lang po. No, malay nyo, ito yung kasama sa quiz. Malay nyo lang naman. No, so problem number 5. So sabi, a large open to the atmosphere, a large tank open to the atmosphere is filled with water to a height of 5 meters from the outlet. A tap near the bottom of the tank is now open, and water flows out from the smooth and rounded outlet. Determine the water velocity at the outlet. Ito yung sinasabi ni Sir kanina na kapag tayo ay, meron open to the atmosphere, tutukoy natin bilang, kapag open to the atmosphere, tinutukoy natin siya bilang reservoir. Parang kinoconsider natin siya na parang isang reservoir. So let's start with our given po muna. So ang given natin dito, so meron po tayong height ng ating tank. The height of the tank is equal to 5 meters. Okay? Then open to the atmosphere. So open to the atmosphere, ano pa? Yun lang. Then rounded. No. Then ang required natin, ang hinahanap daw po natin ay yung ating velocity. So we are looking for our velocity. So kapag nakakita na ng problem na naghahanap from point 1 to point 2, diretso na tayo sa ating Bernoulli's equation. And for our Bernoulli's equation, okay, Bernoulli's equation, so pipili lang kayo kung alin yung magiging pinaka-applicable doon sa ating mga gagamitin. So it should be in energy, in terms ng pressure, or in terms ng head. And on this case, dahil sinabing open to the atmosphere, meron tayong hint na may kinalaman siya sa pressure. So Bernoulli's equation agad tayo. So Bernoulli's equation natin, in terms ng pressure. So ano ba yung Bernoulli's equation in terms ng pressure? So we have the pressure plus ang ating rho GH plus rho V squared over 2G is equal to P2. So lahat ito ay 1.
plus rho GH2 plus rho V2 squared over 2G. Okay. Yung atin pong point 1 ay itong nasa ibabaw. Si point 1 or state point 1, the pressure at state point 1 is open to the atmosphere. So what is our pressure? So our pressure is the atmospheric pressure. But, may but, at point 2, kung makikita nyo, open din po siya sa atmosphere. Bukas din po siya sa atmosphere. Wala namang binigay na pressure sa point 2. Yes, Iko? Sir, question po. Yun pong rho V1 squared over 2G, meron po ba siyang G? Wala po. Over 2 nga lang pala ito. Sorry. Napasarap. Ay, hindi nabubura. Yan, thank you so much. Naghalo na ang energy ang head at saka ang ano. Ayan. So, V1 squared over 2 at V2 squared over 2. Okay, going back, dito sa ating point 2, open to the atmosphere din siya. Therefore, P1 natin is atmospheric pressure and P2 is atmospheric pressure. Therefore, P1 is equal to P2. If P1 is equal to P2, therefore, I could already cancel out. Okay? No. So, dapat alam nyo lang yung ating ma-analyze yung properly yung ating problem or yung equation. Basta sa ulo nyo yung Bernoulli's equation, you could already go with the problem solving. Sunod, meron daw po tayong height number 1. No, ang height number 1 daw po natin, yan. Ang height number 1 natin, pipili tayo. This will be our datum. Ito ba ang datum natin or ito ang datum natin? So, pipili tayo kung alin yung magiging datum natin. On this scenario, para positive po yung ating location, so pataas tayo, so datum natin will be yung point 2. Either or, pwede maging datum, kayo lang ang mamimili. No, you should always state kung alin yung datum natin. So, datum natin is point 2, at point 2 as datum. Therefore, yung ating height number 1 or height at point 1 is equal to 5 meter at yung ating height at point 2 is equal to 0. Kung babalik ta rin naman natin at ito yung datum natin, yung point 1, ang mangyayari o di ito ay 0 at ito ay negative 5 meters kasi pababa. No, kung babalik ta rin lang natin. So, let's have. So, meron tayo ditong rho. Ang nakalagay daw po ay water. So, density ng water is 1,000 kilogram in every meter cube. 9.81 meters per second squared. Times height natin na 5 meters. Plus, anong sabi ni Sir kanina? Kapag ang velocity sa point 1 ay open to the atmosphere at siya po ay parang isang reservoir, the velocity at point 1 is equal to 0 po. Dahil ang magiging flow ng tubig dyan ay pababa on the y-axis. Ay kanina, kinonfirm natin na yung ating discussion na Bernoulli's equation ay on horizontal axis. So, ang magiging flow lang natin ay in horizontal or in an angle axis. So, kapag pababa, assumption natin the velocity is equal to 0. So, this is already equal to 0. So, wala na rin ito. Okay. Okay na tayo sa state point 1. Punta tayo sa state point 2. Sa state point 2, sabi natin, head or yung ating elevation 2 is equal to 0, therefore state point 2 ay 0.
Then ano daw pong hinahanap natin? Ang hinahanap natin ay yung ating velocity 2. Therefore, we have density natin ay still water pa rin, 1,000 kilogram in every meter cube times yung velocity 2 squared na hinahanap natin divided by 2. Cancel, similar po. So magiging 9.81 meter per second squared times 5 meters is equal, multiply to 2 is equal to velocity squared. Velocity 2 squared. So ano po ating velocity 2 squared? Papindot naman mga idol, pasuyo na. Sorry. So 2 times 9.81 times 5, then square root natin nung answer. So meron tayong 98.1. But 9.9 lang sa akin. Ayun, tama pala. So it 9.904544412. Thank you so much mga idol. Ang unit natin, velocity meters per second. Pero, katulad nung sabi ni Sir kanina, kung mapapansin nyo, pwede rin po natin gamitin dito yung Torricelli's equation. Bakit? Kasi velocity 1 is equal to 0 and pressure 1 is equal to pressure 2. Nasatisfy niya yung dalawang to, kaya pwede tayong magdirekta sa Torricelli's equation where velocity 2 velocity 2 is equal to the square root ng 2gh. At yung square root ng 2gh, 2gh. Ito po iyon. So velocity 2 is square root ng 2 times 9.81 meter per second squared times 5 meter. Ayun din po ang kalalabsan. Same. So let's try another question po for this one. Question muna. Yan. So let's try another one po. Pili tayo dito. Nasa exam din ata itong isang ito. Ito na lang. So problem number 2 po. Yan. Problem number 2. Sabi dito, a sealed tank containing seawater to a height of 11 meter also contains air above the water at a gauge pressure na equal po kay 3 atmosphere. Excuse me po. Water flows out from the bottom through a small hole. How fast is the water moving? So let's try this one. So let's start with our given po. So for our given, yan. Meron tayong given dito. So meron provided agad na height na equal daw po kay 11 meters. Height na equal po kay 11 meters. Then meron daw po tayong gauge pressure na equal po kay 3 atmosphere at meron tayong density ng seawater. Seawater no, ang containing seawater hindi binigay dito but the density of seawater is 1025 kilogram in every meter cube. Ibibigay naman pag gagamitin na natin. No, so convert muna natin to times in every 1 atmosphere meron tayong 101.325 kilopascal which will be equal po kay 3 times 101.3 times 101.325 ay equal po kay 303.975 kilopascal. Sunod, proceed tayo sa ating Bernoulli's equation. Dito kita natin may ginamit po tayong pressure. So gamitin natin ang Bernoulli's equation in terms of the pressure. So using Bernoulli's equation ulit tayo. Sabi ko sa inyo, buhay na kayo sa Bernoulli's equation lang. Bernoulli's equation in terms tayo ng pressure. So pressure 1
plus 1/2 density velocity 1 squared plus rho g h1 is equal to P2 plus 1/2 rho velocity 2 squared plus rho g h2. Oh, Bernoulli's equation in terms ng pressure. Okay? Tapos sunod, i-identify natin kung ano yung mga kailangan natin dito. So, sabi lang naman dito, height of 11 meter, air above water. Ibig sabihin, so meron tayo ditong container. I-imagine nyo, may container tayo. Tapos may height daw po siya na 11 meters. Open to the atmosphere. Tapos bottom, dito daw po lumalabas yung ating, so nandito yung velocity 2, ito yung ating velocity 1. Therefore, kung mapapansin nyo, pipili ulit tayo ng ating datum. At ang datum natin ay syempre yung pinaka-bottom. At at the bottom, sa pinaka-bottom po natin, pinaka-bottom natin, we have our height number 2 is equal to 0. Kasi ito yung ginawa nating datum. Yung pinaka-ilalim ng ating tank. Sunod, yung P1 daw po natin ay naka-gauge. Dahil naka-gauge siya, anong gagawin natin kapag naka-gauge? Gagawin po natin siyang absolute pressure. And how can we obtain absolute pressure? Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus the gauge pressure. So this is equal to 101.325 kilopascal plus 303.975 kilopascal. So absolute pressure natin, so pressure daw po, anong sabi sa problem? Pressure saan yun? Also contains air above the water. Sealed tank pala to. So sealed, yan, naka-sealed tank. Yan, sealed tank. May pressure sa ibabaw. So pressure dito, yan, pressure dito, ito yung gauge pressure plus the atmospheric pressure. So yung pressure 1 natin is the absolute pressure ay equal po kay plus 101.325 ay equal po kay 405.3. 405 tama ba? 3 plus 1 times 101.325. 405.3 kilo Pascal. So that is our pressure 1. I-drawing ng maganda ni sir para mas ma-imagine nyo. Meron daw pong sealed tank. May lamang tubig sa loob. Ito yung pressure na yon. Ito ay meron silang nakuha ditong gauge pressure na 3 atmosphere. Pero meron daw pong air sa ibabaw niya. Therefore, apektado pa rin siya nung air na yon. Kaya inadan natin ang atmospheric pressure or the pressure from the air. Malinaw? Ngayon, lumalabas daw po yun sa bottom. Dito lumalabas yung tubig. Tanong, ano po yung pressure number 2 natin? Ano kaya yung pressure 2 natin? 0. 1. Thank you so much, John Paul and Iko. 1 atmosphere po. Dahil open to the atmosphere po tayo. So meron tayong pressure 2 na equal po kay 101.325 kilo Pascal. No? Okay. Next po, meron na tayong P1, may P2, may H2. H1 natin ay equal kay 11 meters. Nabanggit na natin kanina. Yung velocity 1 natin, yung ating velocity 1, again, yung pag-move ng fluid natin ay pababa. So velocity 1, assumption natin is equal to 0. We are now going to solve for velocity 2. Kung mapapansin ulit natin, kung makikita natin, parang pwede nating magamit ang Torricelli, pero baka malito kayo pag dinirekta sa Torricelli. So balik lang tayo dito sa ating Bernoulli's equation. So P1 na 101, Bernoulli's equation ha,
101.325 kilopascal. Yung velocity 1 natin equal to 0. Yung height 1 natin is 11 meters is equal to P2. Ay, sala pala. P1 natin is 405.3. Parang dapat i-3252. Ayan. 404, ano sa tayo? 405.3 kilopascal is equal to 101.325 kilopascal. Sunod. Plus 1/2 density velocity 2 squared plus 0. No, density natin is 1,000 kilogram. So ito, pag maminusin natin, babalik lang tayo sa 303.975 kilopascal plus 11 meters is equal to 1/2 times density natin ng seawater is 1025 kilogram in every meter cube times velocity 2 squared. So velocity 2 squared ay equal po kay, be careful pala mga idol, dahil tayo dito ay naka-kilogram per meter cube, we should still convert this into Pascal para hindi kayo malito. No, baka magkamali tayo ng gamit. So dapat po siya ay naka-Pascal. So ipapascal nyo na lang para hindi malito. No, kaya naka-kilopascal si sir para mas maikli. Pero this should be in Pascal. So times 1,000 lang naman. So 303, alisin lang yung point. So 303,975. Ba't ari 11? Kulang to ha. 11 times 1025 kilogram per meter cube times 9.81 meter per second squared. The same dito times rho g. Plus, so 11 times 1025 times 9.81. So equal po siya kay 414,582.5 divided by 1/2 times 1025. Then square root nung answer natin. So our answer, velocity 2 is equal to 28.44190,485 meters per second. Wala na tong square. Ganun lang po kadali pagdating sa Bernoulli's equation as long as you know how to analyze the problem and you remember the Bernoulli's equation. Okay? Okay. Ayan, nakaisang oras na tayo. So let's now proceed with the last module po. Module number 5. Bibilisan na ni sir. Bilisan. Konti na lang. Hindi sa quiz 2, kakaunti naman yung losses, pero i-discuss ko pa din. Pero sa exam, meron tayong consideration ng losses, pero hindi ko naman kayo papagamitin ng Moody chart. So pagdating po natin dito sa atin pong Module 5, pipe flow and losses po. May dalawang uri po tayo ng losses which is our major and minor losses. Sa major losses po, mahalagang malaman natin yung tinatawag po nating Darcy-Weisbach equation. Si Darcy-Weisbach equation hanggang pagdating nyo po ng fluid machinery ay dadalhin at gagamitin natin. Lalo pagdating ng fluid machinery, baka kay Sir Aljon ulit kayo dahil yun po ang talagang handle ko, FluMac, no? So, Darcy-Weisbach equation, so ang ating pong Darcy-Weisbach equation ay naka-in terms ng ating frictional head loss. So, in terms po siya ng head. So, this is the loss due to the friction between the fluid and the pipe that it is flowing, kung saan siya nag-flow. So, the friction loss is calculated using ating pong FL over D multiplied the velocity squared over 2G, which this is a imperative formula.
which obtained due to multiple trial and errors at hindi po through derivative. So meron sasauluhin lang po yung formula na force multiplied to the length, gaano po kahaba yung pipe na dinaanan, all over the diameter po ng pipe. No, multiply to the velocity ng fluid na nagfo-flow sa pipe, all over to multiply to the gravitational pull, makukuha nyo na yung ating HF. Saan inilalagay yung HF? Doon sa point 2 or sa kanang bahagi ng ating equation. Okay? Point 2. So doon ang ating major losses. So major losses ay gumagamit tayo ng HF. Paano naman po natin kinakalculate yung tinatawag nating friction factor? Si friction factor ay magkaiba kapag ang flow natin ay laminar at kapag ang flow natin ay turbulent. Kapag po laminar ang flow natin, friction factor, we could use the formula 64 divided by the Reynolds number if it is laminar. So paano kuhanin again ang Reynolds number? Density multiplied to velocity multiplied to the diameter of the pipe divided by the dynamic viscosity. So ano pa naman po kapag ang pinag-uusapan naman po natin ay turbulent? Katulad nung binanggit ko kahapon or isang araw sa inyo, nung nag-discuss tayo ng module number 4, mas madaling unawain ng laminar at mas direct siya. Kasi pagdating natin ng turbulent, for us to identify the friction factor of turbulent flow, so friction factor of turbulent flow, we have 1 all over the square root of the friction factor is equal to the negative 2 log, base log of yung ating roughness of the pipe, which is provided naman, meron tayong table na sinusunod, divided by 3.71. Wala yan J na yan, napadagdag lang, wala pong J, plus 2.51 all over the Reynolds number multiplied to the square root of our friction factor. So saan po natin kukuhanin, sir, yung friction factor kapag Reynolds number? Pag Reynolds number, pwede po tayong mag-base sa tinatawag nating Kohler-Brook equation. Ito po yon. Medyo komplikado pero hindi naman po natin nagagamit kasi more on Moody chart tayo. So si Moody chart ay ginagamit lang po natin kapag ang flow natin ay turbulent. Paano po natin ginagamit ang ating Moody chart? First, determine po natin ang Reynolds number. Then, i-determine po natin yung relative roughness. Pinoprovide naman po yung values niyan. Then, ilo-locate na po natin yung kanyang friction factor. So, let's try po kung paano natin ginagawa. Again, provided po tayo ng relative roughness at kinocompute naman po natin yung ating Reynolds number. So, dito tayo. Ayan. Kita ga? Ay, bumaliktad. Ay, bumaliktad ulit. Yan. Wala rin. O basta kayo na lang gumilid. Kung nandito si, anong pangalan noon? Si RJ. RJ Gamayo. Nakatabingi ang ang picture. Ayan, gayon na lang din kayo, no? Tama nga si RJ Gangayon sa 03, 01. Basta yun. Hanapin nyo na lang siya dyan. Okay, so paano po ang gagawin natin? Ang una natin kailangan i-identify ay mahanap natin yung ating relative roughness. Si relative roughness, ibibigay naman po yan. For example, binigay sa atin, the relative roughness of the material where the fluid is flowing is equal to 0.02. Hanapin agad si 0.002. So 0.002. Nakita si 0.002, bakatin agad si 0.002. Yung mga mahilig magbakat dyan. Oh. So, na-identify natin si 0.002. Pag okay na, i-compute ngayon natin si Reynolds number. Again, kapag laminar flow, hindi natin kailangan gumamit ng Moody chart. Kailangan lang natin gumamit ng Moody chart kapag tayo ay turbulent flow. Kasi masyadong malaking discrepancy kapag laminar flow. So for example, binigyan tayo ng ating Reynolds number na equal daw po kay, so dahil siya ay more than 4,000, so let's say 10 raised to 5. Anong 10 raised to 5? 10, 100,000? Tama nga ba?
So that is greater than 4,000. So 100,000 is greater than 4,000. So babakatin nyo ngayon yung ating, anong pangit ng color? Babakatin nyo from 10,000. Bakit ganun? Ba't pag pula makapal? So babakatin from 10,000 hanggang yon, dire-diretso. Kung saan po sila nagtagpo yung kanilang intersection, ngayon ang sunod yung gagawin ay babakatin nyo naman po going to the left side. Ay, hindi na tuwid. Tutuwirin nyo na lang ha. Going to the left side. So here po, kung aray 0.02, so this is around 0.028. 0.028. So that is our friction factor. So tsaka pa lang tayo makakakuha ng friction factor. At si friction factor ay gagamitin natin para makompute naman yung ating major losses or yung ating HF. Ganun po ang pag-compute ng ating HF. But don't worry, most probably I will be already providing you the friction factor kasi baka hindi na makapag-provide sa inyo ng Moody diagram or Moody chart or depende kung matripan din ni Ma'am Lubis na magpabigay ng Moody chart, I will still inform you. No, but at least you know how to use Moody chart. Pagdating naman po natin ng minor losses, si minor losses po, kung mapapansin nyo, ano bang tawag dito sa V squared over 2G? This is our head velocity head. No, so si velocity head, V squared over 2G, multiplyan nyo lang po ng coefficient or the loss coefficient. Saan po natin kinukuha si loss coefficient? Meron po tayong table dyan na sinusunod. Isesend ko mamaya sa ating Google Classroom. For example, gumamit tayo ng elbow. No, sa elbow meron tayong loss coefficient. Gumamit pa tayo ng T-bone. No, sa pipe, pinagdugtong natin, meron tayong accumulated dyan na loss coefficient. I-multiply nyo lang sa velocity head, makakakuha na tayo ng ating minor losses. At sa pagkuha ng total losses, so minor losses plus our major losses lang po yon. Ibig sabihin, yung kada liko ng ating pipe, kada dugtong ng ating pipe, meron tayong nakukompute doon na losses. Yun lang po yung ating losses. Yun yung pinadaling discussion ng ating losses. So for example, meron tayo dito, fully open gate valve, 10 inches daw po. So ari hahanapin lang naman. So meron na naman dito pong sagot. So you could try this on your own. No, hahanapin nyo lang yung wala pala ditong table 1 na binigay. Hanap tayo dito ng ibang problem. Ito. Yan, a pipe transmit water. Yung sagutan lang natin tong from letter A. A pipe transmit water from a tank A to the point C. Nakakagutom pala pag 2 hours. Sorry. So, transmit water from a tank A to point C that is lower than the water level in tank by 4 meter. The pipe is 100 millimeter diameter, 15 meter long. Highest point on the pipe B is 1.5 meter above. Water level in the tank is 5 meter long. From the tank, the friction factor is 4, provided tayong friction factor. The friction factor is 0.08 with sharp inlet and outlet of the pipe. May binanggit na sharp inlet and outlet to the pipe. May ipoprovide ako sa inyong table mamaya para ma-solve nyo yung gantong problem. Determine the velocity of water leaving at pipe C. Calculate the pressure in the pipe at point B. So dito, ang gagawin lang naman po natin, so energy equation ulit tayo. So or head formula tayo. So head formula natin, so ZA plus pressure A all over rho G or the fish plus velocity A squared over 2G is equal to ZZ. Diretso agad tayo dito sa Z. No. Plus pressure C all over rho G plus velocity C squared
all over 2G plus yung ating total head loss. Ganun lang po tayo mag-solve. No, so alam nyo naman yung CA natin, kung alin yung magiging datum natin, kayong bahala. Tapos alam nyo yung ZC, meron tayong provided na pressure A at saka pressure C, provided yung rho G, so substitute lang tayo. May velocity A ba tayo? Wala pong velocity A, velocity is equal to 0. May velocity C po ba tayo? Velocity C ay yung hinahanap natin. Velocity of the water leaving the pipe, so hanapin natin. So parang Bernoulli's equation lang po siya. No? Ang pagkakaiba lang ay pagdating natin sa pagko-compute ng ating head loss. So sa pagko-compute natin ng head loss, una, identify natin yung ating HF. Paano identify si HF? HF is simply, so gamitin natin dito si 4FLV squared over 2GD. Ano bang binigay natin dito no nakaraan? Darcy-Weisbach or parang ano? Yung isang equation. Ang binigay lang sa atin ay tama pala. So, FLV squared over 2GD. No, FLV squared over 2GD. Pero binanggit po sa problem natin na ang atin pong friction factor ay 4F. 4F. The friction, pag nagmamadali talaga. Yan. The friction factor, nawala. Mo na nga. Ulit ha. So equation natin ay ZA ano ba yun? Ayun, bumalik. Yan. Ang equation natin ay ZA. Ito equation natin. Madali ito kasi parang yung katulad lang ginawa natin kanina sa Bernoulli's equation. Ang ina-identify natin yung pagkuha ng HL. Sabi sa problem, 4F daw po yung friction factor natin. Kaya pagdating dito, yung kaninang FLV squared over 2GD natin na formula, merong 4 sa unahan. Dahil yun yung sabi sa problem. Ang friction factor ay 4F. Okay? So ang F naman is equal to 0.08. So 4 times 0.08. Okay? So makukuha nyo na si HF. Okay na tayo kay HF. Provided tayo ng velocity 2 squared. Anong velocity ang gagamitin natin? So pag-identify, so para makakuha tayo ng velocity, hinahanap din po natin siya. No? So ang velocity to ay yung velocity din na ito. So they are the same. So iisa parehas lang na nawawala. No? So may hinahanap tayo ditong velocity din. The same with velocity dito. Kasi yung velocity nga natin ay nadun sa output. Pagdating, meron na tayong major losses. Pagdating natin sa minor losses, ang minor losses natin ay yung ating inlet at outlet sharp pipe. Kapag daw po inlet, meron tayong table na ibibigay mamaya. Pag inlet, ang gagamitin natin K is equal to 0.5. Pag outlet, ang gagamitin natin, outlet. Outlet. Pag outlet, ang gagamitin naman po natin K ay equal to 1. So, ang formula natin again, that is K V squared over 2G. So, meron din tayong nawawalang V. So, ang magiging final equation po natin dito, so, ang final equation natin dito, so, isusulat ni Sir, ay ZA plus PA all over rho G plus velocity A squared all over 2G is equal to ZZ plus pressure C all over rho G plus velocity 2C all over 2G plus yung ating 4FL velocity squared 2GD plus 0.5
v squared over 2g plus 1 v squared over 2g. Ito na po yung buong equation natin. Magsasubstitute na lang kayo and you will be able to identify velocity 2. Yun po ang ating losses. And you could try other problems dyan. Kapag may tanong, I am willing to answer. So I will be now ending our class. So our exam will be this coming next week. No, starting on Tuesday. Then walang pasok ng Wednesday ulit. Tama ba? May 1? Ay, walang pasok ng Thursday. So Tuesday, Wednesday ang ating exam. Walang pasok ulit ng Thursday. So everyone, thank you so much again for attending on today's class. Kahit gabi na ay kayo umattend, I truly appreciate every one of you. At dahil doon, I will be giving +5 to everyone sa darating na quiz ulit. So may 25 na kayo, dagdagan pa natin ang +5. So 30 points na agad. So 70 na lang ang paghihirapan nyo para makapasa on quiz number 2. Everyone, thank you so much and I do hope you have a great night. Bye-bye mga idol. Love you po. Salamat, sir. Thank you po. Thank you mga idol. Thank you so much. Salamat. Thank you po. Thank you po, sir.